Proceed na tayo, 5 types of modifiers. Meron tayong tinatawag na 5 types of modifiers. Ang una yung ignorance. Pag sinabing ignorance, ano yun? Lack of knowledge. Pag sinabing ignorante ka, ibig sabihin, hindi mo alam yung bagay na yun, wala kang pagkakaano sa bagay, wala kang idea. Yung anong may Latin maxim na yun? Yung may ignorance? Ignorance facti. Ano pa yung isa? Yung may excuse ba yun? Ignorancia legis non excusat. Ignorance of the law? Excuses? No one. Oh. Ang unang type ng ignorance dito is invincible ignorance. Pag sinabing invincible ignorance, simply ignorance that cannot be overcome. Wait lang. Pag sinabing cannot be overcome by ordinary diligence and effort without being aware of having it, at having it is the type which a person possesses without being aware of it. Halimbawa, si Piolo. Ayun, bagong gupit sa likod. Tingnan mo ka sa likod. Piolo. Si Piolo. Si Piolo, pinanganak siyang may kakambal. Babae. Yung kakambal na niya yun, nagkahiwalay sila. Sa hirap ng buhay, si Piolo, pinaampon si Piolo sa mayaman. Tapos, tawag dito, yung kakambal niyang babae, si Piola, nanatili siya sa parents ni Piolo, sa parents nila ni Piolo. Nung lumaki si Piolo at si Piola, nag-meet sila. Hindi nila alam na kambal sila. Nagkamabutihan sila, nagkagaanan sila ng loob. Ang ending, nagpakasal sila. Nagpakasal sila ni Piola. Hindi kasi naman Piola. Hindi alam ni Piolo at ni Piola na magkapatid sila, na related sila by blood. Kaya, kahit, kumbaga, example yun ng invincible ignorance. Bakit? Kasi, hindi naman nila alam na blood-related sila sa isa't isa. Kasi yung parents ni Piola, which is parents ni Piolo, baby pa na nagkahiwalay sila, walang any pagkakakilanlan like birthmark or anything na mag-prove na anak nila si Piolo. Hindi naman nila inisip na magpa-DNA test. Kumbaga, hindi talaga nila ma-overcome yun kahit may diligence sila or effort. Kasi, kumbaga, yung situation na yun, hindi naman nila talaga i-expect. Kumbaga, hindi nila na-overcome yung ignorance sa part na yun. Kaya siya tinatawag na invincible ignorance. Yun yung example doon, yung twin na pinanganak, nag-separate sila ng lundas ng baby pa lang sila, then nagtagpo sila nung malalaki na sila, and then nag-end up na magpakasal sila. Tapos, late na nila na-find out na magkapatid sila, which is kasal na sila. Talagang invincible ignorance siya kasi hindi naman talaga nila sinasadyang magpakasal kasi hindi naman talaga nila alam na magkapatid sila. Pero nalaman naman nila in the end. Hindi lang nila na-avoid. Kasi syempre, bawal naman talaga magpakasal na magkapatid, di ba? Ha? Pwedeng mag-ano sila, tawag dito, may ano ba sa Pilipinas? May divorce sa Pilipinas? Wala. So far, wala pa naman ako na-encounter na gano'n sa example pa lang naman. Tapos, syempre, malay natin yung naramdaman pala nilang gaanan ng loob sa isa't isa is, ano pala yun, parang love for each other as siblings. Kumbaga na lang nila na-interpret nila as love for each other in opposite sex. And then sunod, vincible. Pag vincible ignorance naman, ignorance that ito naman yung na-overcome, can be overcome with due diligence and therefore on part of the agent. Parang nung nakaraan, si Sapalaran, tinanong niya ako kung may passes, sabi ko meron. Umakit siya, pinampake niya na yung mga damit niya. Nilagay niya na sa may bag. Nakita ni Tumagan. Sabi ni Tumagan, bumaba dito. Ma'am, totoo bang may passes? Tapos, ang sinabi ko, wala talaga. Kumbaga, yung ignorance ni Tumagan doon sa narinig niya na, or nakita niya kay Sap na
May passes nga daw, na-overcome niya. Bakit? Kasi nga, kinonfirm niya sa akin. Yun yung part na na-overcome niya yung ignorance niya. Paano kung hindi niya yun kinonfirm sa akin, tapos nagbalot din siya ng gamit, sumulis siya? Di ba? Sabi, huwag ka kasing mag-iimpake ng gamit. Pag binibiro ka may passes. Yan. Affected ignorance. Ito naman. Ito yung type ng ignorance na aware naman siya at kaya niyang i-overcome. Pero, 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 hindi niya ginawa dahil may reason siya. Ang example nito, halimbawa si Paulo tsaka si Johnny, magkapatid sila. Pero hindi nilang na ano alam ay alam nila magkapatid sila. Tapos si Idora si PNP. Si PNP Idora. Si Baruquillo, si Johnny, siya patrolman. Patrolman Johnny. Then si Paulo, nagnakaw siya sa bahay nila Idora, ni Chief Idora. Then, nung nag-call si Chief Idora na may may nagnakaw sa loob ng bahay nila, hindi pa nakakaalis. Nag-respond din sila Johnny, kasama sila Dasa, tsaka si Bedes. Sila nag-responde doon. Then, yun na, nagkahulihan na. Nahuli ni Johnny si Paulo, kapatid niya. Ang ginawa ni Johnny, pinatakas niya si si Paulo nung nalaman niya, kapatid niya pala yung nagnakaw doon kala Chief PNP Dora. Kaya kung sabi ng affected ignorance, studied ignorance, kaya naman i-overcome ni Johnny yun. Kaya niyang i-overcome yung ignorance na yun. Nung nalaman niyang may nanloob nga sa bahay nila Chief PNP Dora, and then kapatid niya pala. Pero dahil kamag-anak niya, mas tumaas yung culpability Nino? Ni Johnny. Anong kaso niya? Tinatakas niya yung kapatid niya na nagnakaw doon kila Chief PNP Dora. Obstruction of justice. Tapos pa, yung sa trabaho niya, yung pagiging pulis niya. May admin ba siya? Yun, di ba? Kaya siya tinawag na affected and studied ignorance. Kung tutusin, kaya niya naman talagang i-overcome. Pag-aralan niya, alam niya. Pero dahil nga kamag-anak niya, mas nag-increase ng culpability na dahil pinatakas niya si Johnny, whereby one would commit sin irrespective of any law that might exist concerning it. Such an attitude shows contempt for moral law and so increase culpability. Yun yung example ng studied ignorance. Kaya mo siyang i-overcome, pero dahil may certain reason, mas pinili mo yung immoral kaysa sa moral na dapat ginawa mo. Siyempre, dahil nakamag-anak mo siya, di ba? Nare-recall niyo ba yung about sa hazing last year yata yun? Yung doctor na present doon during hazing nung may hindi ko na maalala kung sino yung student na neophytes na namatay doon sa hazing, tapos andun din yung physician. Tapos, yung tatay nung may-ari ng bahay, ayaw papasukin yung mga, police officer doon. Pinasuhan siya ng, obstruction of justice, di ba? Yun. Tapos, ayun. Yun yung affected ignorance. Kapag invincible, hindi mo kayang ma-overcome with due diligence. And then, kapag vincible, kaya mo i-overcome yung ignorance na yun with due care and mag-ask ka muna ng confirmation. Kapag affected, kaya mo, pero hindi mo ginawa. May certain reason ka kung bakit mas pinili mo yung immoral kaysa sa moral. Next, passion, pangalawa. Either tendencies towards desirable objects or tendencies away from undesirable or harmful things. Ayan, ginagawa nyo. Passion. Passion ba yan? Napipilitan lang para sa lisensya. Passion yan? Passion yan. Kasi meron din kayo positive tsaka negative emotions eh.
Yung positive emotions nyo, yung love, yung desire nyo na pumasa. Yung love nyo syempre sa parents nyo, dahil sa sacrifices nila dito sa gastusin sa review. And then, yung hope. Syempre, lahat naman kayo may pangarap, di ba? Lahat tayo may pangarap, syempre. Kung ano yung, pag-asang kailangan natin, kahit nahihirapan tayo dito sa review center, nahihirapan kayo maka-adapt ng other lessons, yung puyat, hindi kayo sanay na puyat na ganito. And then, bravery. Bravery. Nasaan si Ursula? Eto brave to eh, very brave. Oo nga, brave. Alam niyo kung bakit? Kahit palayasin na siya ni Saratya, at pagmumurahin na siya, doon kasi may ginawa naman siyang talagang mali. Sabi niya dati nung nandito pa si Soriano, hindi daw talaga siya lalayas. Kahit palayasin siya ni Saratya. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi bayad na siya. 15K inanon yan eh. Kaya ayaw niya eh. Hindi daw talaga siya lalayas. Tapos, negative emotion, syempre, hatred present. Horror, sadness, yung mga nalolow moral, kapag wala yung, syempre, hindi naman lahat sanay malayo sa pamilya eh. Kami nga nung batch namin nun, yung senior nila sa, si Sir Labay, umiiyak yun, kasi taga Marinduque yun eh. Umiiyak yun siya kasi ilang months na kami na nandito tapos hindi makapag-take live, online lang i-take live kung Marinduque, isipin mo, ilang araw ka bago marating. Naiiyak siya kasi namimiss niya na yung nanay at tatay niya. Despair. Marinduque boys, konting araw na lang. Sabi pala ni Sir Edora, sabi mo di ba wala ng bagyo bukas? Sabi ni Sir Cha, may juvenile daw kayo bukas. Pero after nun, alam ko, sunod na yung nyo. Tapos, syempre, yung fear na baka mag-fail kayo, baka hindi nyo kaya sa board exam. Syempre, present yun. Tapos, syempre, yung galit. Present ko lagi, lalo na sa akin. Present yan lagi. Pag di nasunod, pag Tapos, syempre, yung mga irresponsible yung kaklase, kagaya nung nakaraang gabi, di ba? Hindi ko kayo agad pinatulog, boys, kasi ayaw umamin. Tapos nalaman ko kagabi kung sino yun. Nalaman ko kagabi kung sino. Nung, binubiritas talaga yun, no? Kapag nalalasing te, kwento sila kagabi. Ayun, yun yung mga emotions. Yun yung under ng passion. Yung mixed emotions na yun, na-overcome nyo naman, nakakayanan nyo naman kahit papaano. Kaya na-overcome mo naman, kahit papaano. Na-overcome mo naman. Next. Fear. Ito yung fear, yung takot din. Takot sa hindi maka-adapt ng mabilisan sa lesson. Takot na hindi ma-recall yung lesson. Takot na hindi makabayad ng bills. Yun. Kasi alam nyo, di ba kapag may isipin, parang ang bilis mag-overthink ng isip natin na andito pa lang sa stage na to, parang tatalon ka na agad sa future. Parang si Tena, sabi niya kanina, iniisip niya yung future niya. Hindi, kasi kanina ko sila nakita, tapos binibiro namin nila Alejo, yung do not be anxious for tomorrow will be anxious for itself. Mag-focus ka sa recent stage mo para yung future mo, ma-secure mo. Kasi paano kung iisipin mo yung future mo, sa recent stage, hindi ka naman nakafocus. Kaya mo yun, kung ano man yung pinagdadaanan mo, te. Ilaban mo yan. Next, violence. Violence, yung torture, maltreatment, isolation, mutilation. Yun ba yung yung isabawsi, yun. Pag sinasaktan ng asawa yung asawang lalaki yung asawa niyang babae, o People versus Genosa, yun na yun, yung pinaka-example ng violence. Habits, is a lasting readiness and facility born or frequently repeated acts of acting in a certain manner. Magkaiba ang mannerism sa habits, ha? Magkaiba yun. Mannerism, halimbawa, kunyakoy. Kaya ang habit mo, lagi kang mag-basketball, lagi kang mag-aaral, yun yung habit. Paulit-ulit mong ginagawa, nagiging cycle na ng life mo. Kaya si Emil, habit niya na, matulog ng late, gumising ng maaga.
Ligo na lang pahinga. Tapos kain. Okay na. Ay. Okay na? Voluntariness. From Latin word, voluntas. Kayo naman, huwag niyo na baguhin yung ano. Nagagalit si Mike kung sumanting sa akin. Eh? Di ba pangalan mo Mike? Surname. Oh, buluntad daw, buluntad. Pag nabasa nyo to, si Mike isipin nyo. Ibig sabihin, will. Yung will natin na pagpili sa good or bad. It is essential to an act, and without it, act is a mere act. Ano nga ulit pag-akot man? Involuntary. Ibig sabihin, nangyayari siya sa ating internal, external. External, yan. Oh, types of voluntariness. Dalawa daw to. Direct and indirect. Pag sinabing direct, pag sinabing direct, intended by the doer. Either as an end, wait lang, taga lang, tanggalin ko lang ito. Either as an end in itself or as a means to achieve something. Kapag naman indirect, accompanies an act or situation which is a mere result of a directly willed act. Limbawa,